Maligayang pag-aaral sa Filipino TV. Ako si Ginang Lorena Esclam, ang inyong teacher, Lori. Samahan ninyo ako sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Tatalakayin natin ang unang bahagi ng Module 6 para sa ika-6 na linggo ng ikalawang markahan tungkol sa kakayahang diskursal. Pagkatapos ng aralin ay inaasahan ko na nalinang ang inyong kakayahan na mahinuha ang layunin ng isang kausap batay sa paggamit ng mga salita at paraan ng pagsasalita. Sa nakaraang mga aralin, batid ko na malinaw na sa inyo ang kahalagahan ng paggamit ng iba't ibang wika sa pagpapaunlad ng kakayahang komunikatibo ng mga Pilipino. Isang bagong kaalaman ang matututuhan mo upang mas maging mahusay ka sa pakikipagdiskurso o pakikipagpalitan ng ideya tungkol sa isang paksa o usapin, pasalitaman o pasulat. Simulan natin sa hula mo, hinuha mo. Puna ng kahon ang nawawalang titik upang makabuo ng salitang may kaugnayan sa kakayahang pangkomunikatibo. Kung ang sagot mo ay diskursal, tama! Ang diskursal ay kakayahang umunawa at makapagpahayag sa isang tiyak na wika. May kaugnayan dito ang ating aralin, pero bago natin ito talakayin, subukin ko nga ang inyong kaalaman tungkol dito. Handa ka na ba? Simulan na natin. Basahin at suriin ang mga pagpipiliang salita upang mabuo ang diwa ng mga pahayag. Nagiging makabuluhan ang pahayag kapag gumagamit ng panandang kohesyong gramatikal at panandang pandiskurso upang matiyak ang pagkakaugnay-ugnay ng puwang. Ang sagot mo ba ay kaisipan? Magaling! Tandaan na may dalawang bagay na dapat isaalang-alang upang malinang ang kakayahang diskursal. Ang kohesyon o pagkakaisa at ang coherence o pagkakaugnay-ugnay. Kaya nga upang matiyak na may kaisahan at pagkakaugnay-ugnay ng kaisipan ang mga pahayag, mahalagang gumamit ng mga panandang kohesyong gramatikal at panandang pandiskurso. Klase sa susunod na synchronous class natin, hanggat maaari siguraduhin nasa klase kayo sa itinakdang oras. Maraming nahuhuli sa schedule. Ang sabi ng guro sa maingat at malumanay na paraan. Sa pahayag, mahihinuhang layunin ng nagsasalita na puwang ang mga mag-aaral na dumalo sa tamang oras. Hikayatin ba ang sagot mo? Magaling! Tandaan na laging may epekto ang uri ng pananalitang ginagamit sa pakikipag-usap. Laging bigyang konsiderasyon ang wastong paggamit ng mga salita at pagkilos sapagkat may kinalaman ito sa magiging tugon o reaksyon ng kausap. Malakas ang palakpakan matapos ang pagbigkas ni Kyle ng talumpati. Naipahayag niya ito ng may kaisahan at magkakaugnay ang kaisipan ng tinalakay na paksa.
Patunay ito na ang mananalumpati ay may kakayahang puwang. Sagot mo ba ay diskorsal? Mahusay! Alam mo ba na saklaw ng kakayahang diskorsal ang serye ng pagkakaugnay-ugnay ng mga salita o pangungusap na bumubuo ng isang makabuluhang teksto? Kaya masasabing may kakayahang diskorsal ang isang taong malinaw at makabuluhan ang ipinahahayag. Tol, kumusta? Ang tagal nating hindi nagkita. Dito ka muna, miss ka na ng tropa. Anong relasyon ng partisipant sa komunikasyon ang mahihinuha sa pananalitang gamit sa usapan? Kung ang sagot mo ay magkaibigan, magaling! Alam mo ba na may mga pagkakataong dapat iangkop ang estilo ng pagsasalita batay sa umiiral na relasyon sa mga taong sangkot sa usapan? Pagkakaiba ang pananalitang iniuukol sa kabarkada, magulang, guro, nakatatanda at iba pa. Mahalaga na bago husgahan ang paraan ng pakikipag-usap sa isa't isa ng mga sangkot sa komunikasyon o diskurso ay alamin muna ang uri ng relasyong namamagitan sa mga ito. Nasa isang linya ng spoken poetry, hindi ako kwintas na isusuot mo lang sa mga piling-piling okasyon. Anong damdamin ng nagsasalita ang mahihinuha sa pahayag? Nadaramdam ba ang sagot mo? Magaling! Niyo ba na nasusuri natin ang layunin ng kausap batay sa paggamit niya ng salita at paraan ng pagsasalita? Ang isang taong may kakayahan sa wika ay hindi lamang nagtataglay ng kaalaman tungkol dito, kundi kahusayan, kasanayan at galing sa paggamit ng wikang angkop sa mga sitwasyong pang-komunikatibo. Ngayon ay may ganap ka ng ideya tungkol sa ating aralin. Ikaw ba ay nakaranas ng ma-interview? Nakabigkas ka na rin ba o nakarinig ng isang talumpati o di kaya ay debate? Kahanga-hanga ba ang paggamit nila ng wika? Naranasan mo na ba ang pagsang-ayon ng iyong guro, ng iyong magulang, o ng sino mang iyong kausap? Lahat ng ito ay iyong napagtagumpayan, pinabati kita. Nagamit mo ang iyong kakayahang diskursal upang maipaintindi ang iyong layunin sa pakikipag-ugnayan. Marahil ay nakapanood ka na rin o nakarinig ng balitaktakan, pagtatalo o debate ng mga politiko, artista at iba pang kilalang personalidad. Hinggil sa samot-saring isyong kinasasangkutan nila, epekto na rin ng pananalitang ginagamit nila sa pakikipag-usap. Basahin at suriin ang mga pahayag. Medical frontliners, on nurses, on research, on farmers,
Sapat bang basihan o batayan ang mga pahayag sa pinatutungkulan ng nagsasalita? Ano ang iyong pananaw sa damdamin o saloobin ng nagsasalita? Kasi tuwina ay tandaan na napakahalagang pag-isipang mabuti bago magbitiw ng personal na opinyon o komentaryo hinggil sa isang paksa o usapin. Hindi kailangang abusuhin ang karapatan sa malayang pagpapahayag o freedom of expression para lamang masabi ang lahat ng niloloob at iniisip. Mahalagang bago magkomento ay isipin muna kung ikaw ba ay maituturing na awtoridad o may sapat na kalaman sa pinag-uusapan. Klase, tandaan na may mga opinyon o komento na kadalasan ay wala sa lugar at malimit na nakasasama sa halip na nakabubuti, lalo na kung negatibo ang hatid nitong mensahe. Subukin ko nga ang inyong natutuhan sa aralin. Buksan ang inyong Module 6 ng ikalawang markahan at sagutin ang papel sa reflektibong pagkatuto. Binabati kita kung mahusay mong nasagutan ang gawain. Samahan ninyo akong muli sa susunod na sesyon ng pag-aaral dito lamang sa Filipino TV. Ito ang inyong Teacher Lori na nagsasabing naniniwala ako na natuto ka dahil naniniwala ako na ito ang wika at kultura mo. Hanggang sa muli, padayon!